Magandang araw po sa lahat mga kainday. Salamat po sa pag-like at subscribe. Ngayon na naman po ay makikinig tayo sa dalawang magigiting na dumepensa para sa ating mahal na Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. At bago tayo mag-umpisa, pwede bang palamping ng like and subscribe sa inyo? Salamat po. Ang Davao City at si former Davao City Mayor ngayoy Vice President Sara Duterte ay sanay na sa organisadong pagresponde sa mga baha, bagyo, kriminalidad, at terorismo. Lagi silang handa na bago pa dumating ang emergency, at deploy agad sa araw ng sakuna or emergency na hindi na kailangan mag-antay pa ng mga politiko na iipalpa, dahil kesa magamit ang manpower or tauhan sa pagtulong sa tinutulungang komunidad. Kailangan pa i-divert ang manpower tauhan sa pag-akay or pagprotekta sa politiko, pagpayong sa ulan, pagtulak sa bangka, at pagsigurado na hindi dumugin ng mga nakakaawang kababayan natin yung namumulitika sa panahon ng kaguluhan. Kailangan pa antayin mag-make up ang politiko, handaan ang damit na isusuot pangbaha, pati mga photographer, at taga-video, na hahanapan rin ng mga bangka para mahabol nila ang magandang angulo yung politiko sa baha, at pag-abot ng tulong. Kailangan pa ay divert ang manpower tauhan sa pag-akay or pagprotekta sa politiko, pagpayong sa ulan, pagtulak sa bangka, at pagsigurado na hindi dumugin ng mga nakakaawang kababayan natin yung namumulitika sa panahon ng kaguluhan. Kailangan pa antayin mag-make up ang politiko, handaan ang damit na isusuot pangbaha, pati mga photographer, at taga-video, na hahanapan rin ng mga bangka para mahabol nila ang magandang angulo yung politiko sa baha, at pag-abot ng tulong. Hindi sanay sa ganyang traditional politics, trapo, ang ating dating Davao City Mayor. Unang-una at alam naman ng lahat, na sanay ang ating dating Davao City Mayor na mag-organisa before emergencies, at gumana agad ang disaster relief operations, kahit walang politiko na nakaharap at kahit walang pangalan ng politiko sa mga pantulong sa ating mga nahihirapang kababayan sa sakuna. Pangalawa, hindi naman siya miyembro ng gabinete or ng kahit anong line agencies ng bansa. Ngunit kahit na ganun, naghahanda pa rin ang kanyang opisina ng pantulong sa marami bago pa dumating ang bagyo, sakuna, at emergency, at nakaka-deploy agad kahit walang politiko. Panghuli at pinaka-importante, ang mga mismong bumabanat sa kanya, ay yung mga mismong mga taong walang tinutulong sa mga nasakuna. Puro mga salita, walang gawa. Puro pamumulitika habang hirap na ang mga kababayan nating tinamaan ng bagyo. Kahit nagre-relax kayo ngayon at nabanat at walang natutulong kayo, organisadong tumutulong at tumatakbo ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Walang kaipalan ng isang tradisyonal na politiko, trapo, tulong lamang ng todo sa kapwa Pilipino na nahihirapan ngayon. Ayon kay Congressman Ronald Cardema. Basahin natin itong post ni For the Motherland Sas Rogando. Sabi niya, under Duterte, NAIA never released the CCTV of Lenny leaving for New York during Typhoon Nina that ravaged her own hometown. People got wind that she was in New York because of pictures from her family members. Under BBM, under ngayon, NAIA released, NAIA released CCTV of Sarah living with her mother, children, and husband for Germany for private reasons. Most probably medical reason. See? Isa lang ibig sabihin yan. Nagkonsyabuhan lahat ng mga opisyales ng administrasyon na to para siraan si VP Inday Sara. The Kakamping Talyanista Alliance says it's for Taylor Swift concert. Yup, Sara will bring her mother to Germany for Taylor Swift because her mother is a Swiftie.
Sounds idiotic, right? Because they don't really know what the Duterte family is going through. The BBM administration knows Sara is on leave. The office of the president approved it. Who authorized the release of the CCTV of Naiya then? Yan. Kasi 'di ba, may letter, nagpaalam si VP Inday Sara, no, sa Office of the President, 'di ba, sa pagpunta niya sa Germany. And Office of the Vice President, inaprubahan niya po. So what's the problem? At ang kinapagtataka ko dito, bakit, no? Sino ba ang nag-release ng CCTV footage or, di ba, yung picture na naka-hoodie si VP Inday Sara, di ba? At papunta siya ng Germany. Grabe mga lads, no? There's something fishy, di ba, sa BBM administration. Talagang dito mo makikita na nagkampihan sila lahat at naghihintay lang sila ng konting hakbang ni VP Inday Sara para masira nila. As if naman, di ba? As if naman sa pag-release nyo ng CCTV footages, as if naman nasira dyan si VP Inday Sara. Well, mission failed. Grabe ngayon mga lods. Grabe talaga. For your information, Vice President po yan. At nagpaalam yan sa Office of the sa Office of the President. Bakit nyo ginaganyan? Naiya! Ha? Naiya! Sino ba ang nag-release ng CCTV footage? Kasi halatang halata no? Halatang halata na gagawin nyo yan para masira na naman si VP Inday Sara. Mapag-usapan na naman, titirahin na naman. But anyway, buti na lang, majority of the Filipinos, di ba, matatalino na. At least, ang Office of the Vice President ang pinakaunang rumisponde at tumulong sa mga nasalanta ng bagyo.